Mga suliranin sa kapaligiran ng aking komunidad. Suliranin o problema ng komunidad. Bawat komunidad ay may mga suliraning pangkapaligiran. Ang mga ito ay maaaring dulot ng kalikasan, subalit ang karamihan ay dahil sa gawain ng mga tao. Narito ang mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng kapaligiran at likas na yaman. Ito ay dulot ng kalikasan. Bagyo. Kapag malakas ang bagyo, nasisira ang mga pananim dahil sa baha. May mga bahay at ilang istruktura na nawawasak dulot ng bagyo. Lindol. Nagkakabitak ang mga bahay, kalsada, tulay, at iba pang istruktura. Ang ilan sa mga ito ay bumabagsak. Pagkatapos ng malakas na lindol o bagyo, ang ilang komunidad na malapit o nasa burol, bundok at mataas na lugar ay maaaring makaranas ng pagguho ng lupa. Kapag naman may malakas na pagsabog ng bulkan, natatabunan ng abo, bato, at putik ang kapaligiran. Kasunod nito, maaaring magkaroon ng tsunami o daluyong. Ito ay hindi pangkaraniwang pagtaas ng alon at pagragasa ng tubig mula sa dagat. El Niño at La Niña. Ang sobrang init ay nagdudulot ng pagtuyot ng lupa. Tinatawag itong El Niño. Samantala, maaari ring tumagal ang tag-ulan at maranasan ang La Niña. Hatid nito ang labis na pag-ulan. Ang malakas na pag-ulan ay nagdudulot ng matinding pagbaha sa komunidad. Pangalawa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng kapaligiran at likas na yaman ay dahil sa gawain ng mga tao. Isa na rito ang pag-aaksaya ng tubig. Marami sa atin ang gumagamit ng tubig na sobra sa ating kailangan. Ang iba naman ay nag-aaksaya ng kuryente, sabon at iba pang mga bagay na gamit araw-araw. Higit sa lahat, maraming nasasayang na pagkain at inumin kapag hindi ito inubos ang kinuha. Marami din ang pabaya at walang pakialam sa pagdudumi ng kapaligiran. Nagtatapon ng basura kahit saan. Nagdudulot ito ng polusyon sa lupa at sa tubig. Sa kalaunan, maaaring mauwi ito sa polusyon sa hangin. Mayroon ding mapaminsalang mga gawain para kumita ng mas malaking pera. Isa na dito ang overfishing at destructive fishing. Dahil sa overfishing, nauubos ang mga isdang nahuhuli sa bahaging iyon ng dagat. At ang iba ay gumagamit pa ng dinamita o nakalalasong kemikal para makahuli ng mas marami pang isda. Inaabuso rin ang mga yamang lupa. Marami ang labis na nagpuputol ng mga puno hanggang sa makalbo ang kagubatan. Nakasisira din ang pagkakaingin. Ito ang paghawan at pagsunog sa mga puno, halaman at damo sa gilid ng bundok upang gawing taniman. Ngayon alam mo na ang mga suliranin sa kapaligiran ng ating komunidad. Magtala ng iba pang halimbawa para sa bawat uri ng sanhi ng pagkasira ng likas na yaman. Dulot ng kalikasan. Una, lindol. Pangalawa, pagguho ng lupa. Ano-ano pa kaya ang mga sanhi ng pagkasira ng likas na yaman na dulot ng kalikasan? Tama, bagyo at pagputok ng bulkan. Ano naman kaya ang mga sanhi ng pagkasira ng likas na yaman dulot ng gawain ng tao? Kaingin, pagtatapon ng basura sa ilog. Ano pa ba? Mahusay, pag-aaksaya ng tubig at overfishing. Gawin na natin ang mga pagsubok mga bata.